In fairness itong termino ni BBM lang nagkaroon na kung saan nakikita natin na napaghiwalay talaga ang mga puti sa dekolor. Meaning, napaghiwalay ang mga bobo sa mga matatalino. Hello Hoover, we wish you ma'am, sana tuloy ng content mo. Hello, nako, yes, thank you so much. Yes, tuloy-tuloy tayo dahil tuloy-tuloy na rin po ang mga pagkakampi-kampihan laban kay Sara Duterte. Magkakaroon ng mga impeachment, naglabasan na sila, iba-iba mga grupo, no? Hindi naman tayo magpapaawat kahit meron tayong nararamdaman. Thank God na naginip ako ng snake dream nung bago tayo magpa-opera. Ibig sabihin nun, sa sobrang stress ng mga problema ng mga nakaraan, ay yung panaginip, hinahanap ko yung gusto ko ako pumatay. So, ayan na, okay na po tayo. Medyo stress lang tayo ng mga nakaraang buwan dahil 3 beses tayo tinahi sa ulo, 2 beses sa baba. So, napaka-stress talaga. Pero, okay na po tayo. Good timing na din. At medyo nagiinit na ang mga eksena. Kaya tuloy-tuloy na rin ho tayo. At hindi ho tayo magpapapigil dahil sa totoo lang talaga, wala tayo na sa mga gatong pagsubok sa BP Inday ay nakakahanap siya kahit paano ng suporta, lumalakas yung loob niya para lumaban dahil may mga taong lumalaban para sa kanya. At naniniwala tayo talaga na si Inday Sara ay binabato ng mga pagnanakaw, binabato ng kung ano-ano mga kaso na sila naman ang may gawa. Takot na takot ang mga grupong ito dahil pag si Inday Sara ang nanalo sa 2028 at hindi magtagumpay itong impeachment na ito, lahat ng ma-endorse ni VP Sara, lahat ay mauupo. Kawawa ang mga nagsasama-samang grupo na nagtatago ng mga kalokohan. Ang mga totoong mga magnanakaw, ang mga totoong gumagawa ng hindi maganda sa bansa, maglulutangan at mapapakulong. Kaya nga gigil na gigil yung mga yan kung ano-ano mga kaso, mga pinaglalagay. Kasi takot sila na Sara Inday ay maupo bilang president sa 2028. Pinaka-choice lang nila is malabanan ng pag-upo niya by means of impeachment, no? Kaya nga nagtulong na rin si BBM at ito mga pink. Imagine niyo ilalagay ba ni BBM ang seremolya sa pagiging ombudsman kung hindi pa pakinabangan laban kay Sara? Kasi sinabi ni BBM na wala siyang pakialam sa impeachment ni Sara Duterte. Sino naglagay kay BBM sa pagiging ombudsman? Tapos ang mag-file ng mga kaso sa ombudsman, etong mga grupo ng mga NPAs, hindi nagtutulong-tulong. Takot na takot kayo, pinapakita nyo sa amin na kailangan nyo magsanib persa para mapataob ang Inday Sara. Pero hindi yan mangyayari. Bakit? Dahil pinagtutulungan nyo si Inday Sara at the more na pinagtutulungan nyo isang tao, mas dumadami ang sumisimpatya sa kanya. At ang mga taong naka-follow sa inyo, mas napapamahal si Inday Sara kasi nakikita na mali ang ginagawa ninyo. Kaya ipagpatuloy nyo lang yan dahil habang tumatagal, mas nawawalan kayo ng suporta galing sa mga tao. At para sa mga taong nagsasabi, pati doon sa pare na ginagamit ang pagiging katoliko na nagsampa kay Sara Duterte ng impeachment, ngayong second impeachment niya, kung wala daw itinatago si BP Inday, bakit hindi niya harapin yung mga kaso? At sa mga taong ganyan rin ang pananaw sabihin ko lang sa inyo, kung may ginawa si BP Inday na hindi maganda sa bansa, laban sa batas, bakit kayo hanggang ngayon ay nagtutulong-tulong? Mga dati kayong magkakaaway ng mga grupo, bakit nagiging isa? Mapabagsak lang si Sara Duterte. At bakit ngayon hindi nyo magawa-gawa yan? At bakit lagi nyo ginagawang dahilan na lang is kung wala kang ginagawang masama, isarapin mo ang mga kaso mo. Ginagamit nyo pa ang salitang kaso. Mawala lang sa paningin ninyo yung magiging balakid sa 2028 na hindi mangyayari. At bago nyo silipin ang dungis ng iba, bakit hindi nyo silipin? Tignan kung gaano karumi ang sinusuportahan ninyo. No? Kung sakaling si BP Inday ay matuloy ang impeachment dahil sa pagtutulungan ng mga putaragis ng mga to, ano mangyayari sa 2028? Hindi magiging presidente si BP Inday. At ang dalawang grupo ng mga pink ng pula ay mag-uumpisa na naman magbangayan at magsiraan para sa susunod ulit na eleksyon, sila ulit ang aangat kung sino ang mananalo. At dahil hindi nanalo si Inday Duterte dahil nga sa impeachment na pinagtukumpayan ng pagsasama-sama ng mga grupong mga to ng dating magkakalaban, hindi mahalungkat ang lahat ng kalokohan ng magmula sa congressman hanggang sa presidente, ang mga NPAs, ang mga insertions
lahat mawawala na parang bula. Lahat ng mga magnanakaw masasabing nagtagumpay. Kaya nga ganyan na ganyan yung gustong tanggalin si Sara Inday eh. Kasi para sa isang click, mapapasunod yung mga tao sa sasabihin nyo na itong nangyari sa nakawan. Bibidugin nyo na naman ang mga ulo ng mga tao na yan ang totoong nangyari at hindi ito na gustong mapalabas ni Inday Sara. Ganyan ang takbo ng politika dito sa Pilipinas. Napakadumi. Na kung kinapos ka ng katalinuhan at pag-iisip, hindi mo masasabi na ito ay lahat ay plano. Kung ikaw ay susyungak-syungak ang iisipin mo, si Sara Duterte talaga ay isang politiko na walang ginawang maganda sa bansa. Pero kung ikaw ay pinagpala ng isip, mapagninilay-nilay mo na lahat ng ito ay gawa-gawa lamang dahil sa napapalapit na 2028.